Hello, kumusta mga kapatid sa Panginoon? Magandang pagkakataon muli. Magandang panahon ng pakikinig sa mensahe ng salita ng Diyos. Narito na naman tayo sa isa pang banal na pagkakataon sapagkat tayo'y makikinig na naman at mapunta sa pangangaral ng salita ng Diyos. At dalangin natin na maging mabunga ang gagawin natin at pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo muna ay manalangin. Banal na Diyos, aming kapangyarihang Panginoon, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat muli sa biyaya ng inyong salita. Dahil ito ay buhay at patuloy na mangungusap sa amin at nangungusap. Kaya dalangin namin na mangusap ka muli sa amin at turuan niyo kaming makinig ng maayos at makaunawa ng tama sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan at ng inyong espiritu. Samahan niyo kami, Panginoon. Buksan niyo ang aming pag-iisip at mga puso. At huwag niyong hayaan na bawat bagay sana na aming marinig ay tunay ngang pagpapala sa amin. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Nakalipas mga kapatid na 3 linggo, nag-aralan natin ang tungkol sa pananampalataya at naway sariwa pa sa inyong mga pag-iisip ang mga bagay na iyon at ugaliin nating magbabalik-aral sa mga bagay na itinuro sa atin sapagkat kailangan na hindi tayo mga malimutin ngunit marunong mag-aalaala sa mga bagay na itinuro sa atin ng Diyos. Kung may mga bagay sana na maitatak sa ating mga pag-iisip ay ang mga bagay na walang katapusan, ang mga bagay na dakila, ang mga bagay na banal, ang mga bagay na nagmumula sa biyaya ng salita ng Diyos. Gawin natin yan sa pagbabalik-aral sa ating mga paggising sa umaga, sa pamamahinga natin matapos ang ating mga maraming trabaho sa gabi upang lalakas ang ating mga nanghihinang loob sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, pagkataong ito, pupunta tayo sa pundasyon ng ating pananampalataya. Balikan natin ang bagay na dahilan na tayo ay sumampalataya, na tayo ay ginawang Kristiyano. At walang iba itong Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay ang tanging paraan upang ang bawat isa sa ating makasalanan na sumampalataya ay magkaroon ng kalayaan, magkaroon ng kaligtasan. Ebanghelyo. At pag-aralan natin ngayon ang mga kahulugan at mga katangian ng mabiyayang mensahe ng Ebanghelyo. Nasabi ng Ebanghelyo ay isang biyaya, kaya mabiyayang mensahe. Isang biyaya at tingnan natin ang mga kahulugan at katangian. Itong kahulugan kasi at katangian ay nagkakaisa. Maring sabihin man nating katangian, pero ang katangian ay kahulugan din. Ang kahulugan niya ay katangian din. Kaya kung minsan nagkakahiwalay sila, ngunit nagkakaisa naman. Tingnan natin yung pag-isahin natin ang mga kahulugan at katangian ng Ebanghelyo. Dito tayo mag-focus sa tinatawag na ang Ebanghelyo ay mensahe ng katotohanan. Mensahe ng katotohanan. Kaya sa 5 kahulugan at katangian nito, sisimulan lagi natin sa ang mensahe ng katotohanan. Ang Biblia ay nagsasabi na ang Ebanghelyo ay mensahe
at salita ng katotohanan. Sinabi ni Pablo sa Efeso 1:13 na sa kanya rin naman ay nagsisipagtiwala kayo nang matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. Ito ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Sa Kolosas 1:5, ito naman ang sabi, dahil sa pag-asa nakalaan para sa inyo sa langit, na ang tungkol dito ay narinig ninyo ang salita ng katotohanan. Tingnan nyo, ang ebanghelyo ay salita ng katotohanan. Ibig sabihin, hindi ito gawa-gawa, hindi sabi-sabi, hindi linikha-likha lamang ng kani-kanino, sino-sino. Ito ay tunay na nangyari sa ating Panginoon. Plano ng Diyos ito na magawa at mensahe, makatotohanan. Ito ay mula sa kasulatan. Ito ay mula sa banal na kasulatan ng Diyos, mula sa Panginoon natin. Kaya nangangailangan lamang na matutunan natin ang tunay na kahulugan upang magkaroon tayo ng maayos na pananampalataya na matibay at matuto din tayong magbahagi ng ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay isang paraan na tinanggap natin at ibabahagi ito. Tinanggap natin upang tayo ay baguhin ng Diyos, upang iligtas ng Diyos, upang palayain ng Diyos. Ang pagtanggap natin dito, binigyan tayo ng isang pinatawag na pagkatiwala. We were given a stewardship upang tayo ay magbigay rin sa iba. Pag-aralan natin yan sa sunod na mga linggo. The stewardship of the gospel. So, mahalaga ang ating pag-aralan bilang pundasyon ng inyong kaligtasan at paraan ng pagbabahagi nito. Kaya sa siyam na kahulugan at katangian ng ebanghelyo, pag-aralan natin ngayon ang 5. Kaya itong 5 napakahalaga, hanggang dagdagan natin ang 4 sa sunod na linggo. Matutunan mo kung maaari yung memorize them, ang mga kahulugan at katangian ng ebanghelyo na siya mong ibabahagi rin sa iba upang sila'y makakaalam, makakarinig at palayain at iligtas ng Panginoon. Yan ang ating layunin, so that you will have a good foundation of knowing the true meaning of the gospel, and so that you may be able to share and speak about this gracious gospel. Unang kahulugan at katangian ng ebanghelyo nating pag-aralan ay ito. The gospel is the good news and message of truth about the Savior against the bad news of man's sin and its destructive penalty. Ang ebanghelyo ay ang mabuting balita at mensahe ng katotohanan tungkol sa tagapagligtas laban sa masamang balita ng kasalanan ng tao at sa nagwawasak niyang parusa. So, ulitin natin kasi medyo may pagkahaba. Ang ebanghelyo ay ang mabuting balita at mensahe ng katotohanan tungkol sa tagapagligtas laban sa masamang balita ng kasalanan ng tao at sa nagwawasak nitong parusa. So, ang ebanghelyo sa madalit sabi, isang mabuting balita. Mensahe, mabuting balita at mensahe. Kaya pag nagsasabi tayo ng ebanghelyo, ito ay mabuting balita. Good news. Dahil may isang masamang balita, laban, mabuting balita tungkol sa tagapagligtas. Ngunit, laban ito sa masamang balita tungkol sa kasalanan at sa kanyang nagsisirang parusa. May kasalanan naganap, kaya mayroong parusa. Bad news, masamang balita sa tao.
Ngunit may isang mabuting balita na mayroong tagapagligtas sa kasalanan ito na pinarusahan. May isang tagapagligtas. Kaya ang Ebanghelyo ay mabuting balita. Sa Grego pa tinatawag ito na Evangelion. Evangelion, ang ibig sabihin gantimpala sa mabuting balita. Yung mga tao noon na naglalakbay, nagdadala ng mabuting balita, gantimpalahan sila ng tinatawag na Evangelion. Kaya sa mabuting balita ngayon tinatawag na Evangelion, mabuting balita. Tinanggal na yung gantimpala ng pagdala ng mabuting balita. Naiwan na lang yung Evangelion, ang mabuting balita. Ngunit maaari din namang iiwan yung gantimpala sapagkat pag may mabuting balita tayong matanggap, gantimpalahan tayo ng isang walang katapusang gantimpala. Kaya ang Ebanghelyo ay isang mabuting balita laban sa napakasamang balita. Anong balitang masama? Isang masamang balita at pangyayari sa pagkakasala ng tao at sa nakasisirang parusa. Ang tao na sumira sa tipan ng Diyos, na nagpasya at kusang lumabag sa batas ng Diyos, nagkaroon ng parusa. Yan ang masamang balita. Ito ang masamang balita ayon sa Roma 5:12. Ito ang masamang balita, kaya nga kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay nakapasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't lumaganap ang kamatayan sa lahat ng mga tao dahil ang lahat ay nangagkasala. Yan yung masamang balita. Isang tao nagkasala, lumabag, at ang kasalanan ay nangyari sa lahat ng tao, at matapos nito ay kamatayan lumaganap sa lahat ng mga tao sapagkat lahat ay nangagkasala, lahat ay pinarusahan. Sabi naman ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Masamang balita. Ganon ang nangyari sa sanlibutan. Ngunit may isang mabuting balita laban nitong masamang balita. Ayon sa Lucas 2:10, ito ang mensahe noong at sinabi noong isinilang ang isang tagapagligtas. Ito ang sinabi sa Lucas 2:10 at 11. At narito lumapit ang anghel ng Panginoon at sa kanila, at ang kalwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at labis silang nangatakot. At sinabi ng anghel sa kanila, huwag kayong mga takot, sapagkat sa araw na ito dinadalhan ko kayo ng mabuting balita ng kagalakan sa ng kagalakan na ito para sa lahat ng tao, sapagkat ipinanganak sa araw na ito sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siyang si Kristo ang Panginoon. Isang mabuting balita ng isang tagapagligtas sa kasalanan, sa parusa ng tao, na ang tao ay hindi patuloy sa pagkakaroon ng kasamaan at kaparusahan at pagkakawasak. May isang mabuting balita. Ito ang hinihintay ng mga tao, lalo na ang isang tao na si Simeon. Nung siya ay humarap na, nakikita na niya ang batang si Jesus, sinabi na niya, sana ay panahon na kukunin mo ako, Panginoon, sapagkat nakikita ko na ang hinihintay ng mabuting balita, ang pagkasilang nitong si Kristo ang ating Panginoon. Yan ang unang kahulugan at katangian ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay ang mabuting balita at mensahe ng katotohanan tungkol sa isang tagapagligtas laban sa masamang balita ng kasalanan ng tao at sa parusang nagwawasak. Pangalawa, the gospel is a message of truth about the gracious, loving, and merciful work of God
for man's salvation from sin by giving His own Son Jesus Christ as Savior for man's sin. Medyo mahaba. Tingnan natin ang Tagalog. Ang Ebanghelyo ay ang mensahe ng katotohanan tungkol sa mabiyaya, mapagmahal, at mahabaging gawain ng Diyos para sa kaligtasan ng tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak na si Jesus Kristo bilang tagapagligtas sa kasalanan ng tao. Medyo may pagkakalapit, no? Ang Ebanghelyo ay mensahe daw ng katotohanan. Anong klaseng mensahe ng katotohanan? Tungkol sa tatlong bagay. Mabiyaya, ano pa? Mapagmahal, at mahabaging gawain ng Diyos. Ito'y gawain ng Diyos na mabiyaya, mapagmahal, at mahabagin. Yan ang mensahe ng katotohanan ng Ebanghelyo. At ito'y gawain ng Diyos para sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak na si Jesucristo bilang tagapagligtas. Yon, may isang plano at gawain ng Diyos na mapagmahal, mabiyaya, at mahabagin. At ito'y sa pamamagitan ng pagbibigay, pag-aalay, pagpapadala ng kaniyang bugtong na anak na si Jesus Kristo bilang tagapagligtas ng kasalanan ng tao. Ito ang sinabi ng Tito 2:11, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan ay nahayag sa lahat ng tao. Kaligtasan ay sinasabing biyaya. Ang biyaya ng Diyos nagdadala ng kaligtasan. Kung mag-isip ka ng biyaya, lahat ng bagay na mabuti ay biyaya ng Diyos. Biyaya ng pagkain, biyaya ng araw, biyaya ng pag-iingat, lahat ay biyaya. Ngunit ang pinakadakila, pinakamataas na biyaya na maiisip mo mula sa Diyos, itong biyaya ng kaligtasan ng Kristo Jesus ay ibinigay ng Ama, isang mabiyaya, mapagmahal at mahabaging gawain ng Diyos. Biyaya. Ayon naman sa Roma 5:8, subalit pinatunayan ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin. Samantalang mga makasalanan pa tayo ay namatay si Kristo para sa atin. Tingnan nyo yan. Ang pag-ibig ni Jesus ay pinadama nung tayo makasalanan, namatay si Kristo para sa atin. Efeso 2:4 at 5, ito naman ang sabi, subalit ang Diyos na mayaman sa kahabagan dahil sa kanyang pag-ibig na ipinadama sa atin, na kahit noong mga patay pa tayo ay binuhay tayong kasama ni Kristo. Pag-ibig na mayaman, mayaman na kahabagan, at pag-ibig na ipinadama sa atin na tayo'y mga patay pa, makasalanan pa, binuhay tayo. Ganon ang gawain ng Diyos ng kaligtasan sa Ebanghelyo. Sa 1 Juan 4:9 at 10, ito naman ang sabi. 1 Juan 4:9 at 10, ito ang sinabi tungkol sa Ebanghelyo na ang Panginoon ay nagpadala ng kanyang anak sa ating kaligtasan. Ito ang sabi sa versikulo 9. Sa ganito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dahil sa sinugo niya ang kaniyang bukod tanging anak sa sanlibutan upang mga bubuhay tayo sa pamamagitan niya. Sa 10, ito ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Sabi niya, hindi dahil na inibig natin ang Diyos, kundi dahil siya ang umibig sa atin. Wala tayong pag-ibig. Siya ang nagkaroon nito, umibig sa atin. Isinugo niya ang kaniyang anak upang maging handog sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Ano ng Ebanghelyo? Makatotohanang mensahe na ang Ama sa kanyang gawain ay sa kanyang mapagmahal, mabiyaya at mahabaging gawain. Ibinigay niya ang kanyang anak na si Kristo sa atin. Yan ang pangalawang
mensahe ng Ebanghelyo. Pangalawang katangian at kahulugan, ang mahabagin, mabiyaya, mapagmahal na gawain ng Diyos na nagpadala kay Kristo bilang tagapagligtas ng ating mga kasalanan. Pangatlo, the gospel is a message of truth about the person of our Lord Jesus Christ, who obeyed and willingly came for those whom the Father has given to Him to give His life for them. Ang Ebanghelyo sa Tagalog ay mensahe ng katotohanan tungkol sa persona ng ating Panginoong Hesus Kristo na kusang pumarito at sumunod alang-alang sa mga ibinigay sa Kanya ng Ama upang ialay ang Kanyang buhay sa kanila. So, balik na naman tayo. Mensahe ng katotohanan. Anong klaseng mensahe? Tungkol sa persona ng ating Panginoong Hesukristo na anong ginawa niya? Kusang pumarito sa sanlibutan, sumunod alang-alang sa mga ibinigay sa Kanya ng Ama upang ialay ang Kanyang buhay sa kanila. Pagsunod ni Jesus sa Ama, yan ang Ebanghelyo. Sa pangatlo, ang mensahe ng katotohanan na ang Jesus na tagapagligtas ay kusang sumunod. Anong sinunod niya? Sino? Ang Ama upang pumarito. Anong gawin niya? Ialay niya ang kanyang sarili sa mga ibinigay sa kanya ng Ama. Ang Ama sa simula ay pumili, kumilala. Kinilala niya ang maging kanyang bayan, kanyang mga tao, kanyang mga anak. Kinilala niya. Wala pa sa simula pa, wala pa ang sanlibutan. At ang matapos niya pinili ang mga ito, pinili rin niya si Kristo, ang anak, na paparito. Kaya si Jesus, nung nalaman niyan, siya ay kusang nanaog, kusang pumarito, pang ialay niya ang kanyang sarili sa mga pinili ng Ama, ng mga ibinigay. Yung pinili niya, ibigay sa Kanya. Pinili ng Ama, ibinigay sa anak, ang anak naman ay pumarito. Yan ang sabi ng Juan 6:37 at 38. Basahin natin. Ang lahat sa kanila na ibinigay ng anak ng Ama sa akin. Ang lahat sa kanila na ibinigay ng Ama sa akin ay magsisilapit sa akin. At sila na lalapit sa akin ay kailanman hindi ko itataboy. Lahat daw ng ibinigay ng Ama sa Kanya, lalapit sa Kanya. At silang lahat, hindi niya itataboy. Lahat na lalapit, na ibinigay, lalapit sa Kanya. At hindi kailanman itataboy. Walang mawawala ni isa. Kaya si Kristo yan na pumarito, ibinigay sa mga ibinigay ng Ama. Binigay ang Kanyang sarili. Sabi ng 38, sapagkat bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Tingnan niyo. Ang Kristo na kusang pumarito mula sa langit ay sumunod sa Ama, sa kautusan ng Ama. Hindi ganapin ang sarili niyang kalooban, ganapin niya, sundin niya, tuparin niya ang kalooban, utos ng Ama, ang pagbibigay ng kanyang sarili sa kanila na pinili ng Ama. At kung tayo nag-isip na kasama tayong pinili, ibinigay si Kristo, ibinigay tayo sa kay Kristo, at kusa tayong lalapit din sa Kanya sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa Juan 10:11 itong sinabi, ako ang mabuting pastol, ipinagkaloob ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Tingnan niyo, ang Kristo na mabuting pastol ay ipinagkaloob niya ang kanyang buhay, ang kanyang sarili para sa mga tupa. Kaya si Kristo na pumarito, siya ay naging mabuting pastol. At ang pagkapastol niya ay para sa mga tupa. Tayo mga tupa, lalapit tayo sa pastol, susunod tayo
Sabi ng Juan 10:27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Yan ang sabi. Kaya pangatlo, nakahulugan ng Ebanghelyo, ito ay mensahe ng katotohanan tungkol sa persona ng ating Panginoong Hesukristo na kusang pumarito at ibinigay ang kanyang sarili sa kanila na ibinigay sa kanya ng Ama. Mayroong mga pinili ng Ama, ibinigay sila sa anak, at ang anak ay pumarito upang ibigay ang kanyang sarili sa lahat na mga ibinigay sa kanya ng Ama. At sabi ni Jesus, lahat ng ibinigay, nung siya pumarito, lalapit sila. At walang kahit isa na itataboy. Lahat na pinili, binigay kay ng Ama kay Kristo, at sila lalapit kay Kristo. Lahat sila lalapit, lahat sila hindi mawawala, lahat sila mga ligtas. Yan ang pangatlong kahulugan ng Ebanghelyo. Pang-apat, the gospel is a message of truth about the perfect substitutionary obedience of Jesus Christ, who obeyed the law and obeyed unto death. Tingnan natin sa English, sa Tagalog. Ang Ebanghelyo ay mensahe ng katotohanan tungkol sa ganap ng panghaliling pagsunod ni Jesus Kristo na kusang sumunod sa kautusan at sumunod hanggang sa kamatayan. So, pang-apat na kahulugan ng Ebanghelyo, mensahe ng katotohanan tungkol sa ano daw? Ito'y tinatawag na ganap na panghaliling pagsunod. Ganap na panghaliling pagsunod. Sa English pa, perfect substitutionary obedience. Si Kristo'y sumunod sa Ama kanina. Ngayon, sumunod siya pangalawa para sa atin. At ang kanyang pagsunod ay tinatawag na ganap na panghalili. Ganap ng panghaliling pagsunod. Sumunod siya, ngunit itong pagsunod niya para sa atin upang kapalit siya, upang panghalili siya. Kaya ganap, ibig sabihin perfect. Kasi kung iba ang susunod, hindi maaaring maging ganap kasi hindi sila si Jesus. Hindi sila ang Panginoon. Kaya ang pagsunod niya, matapos sumunod sa Ama, sumunod para sa atin. Ang pagsunod niya, mayroon siyang gawin na tayo'y siya'y gawin niya para sa atin na kapalit, panghalili. Panghaliling pagsunod. Susunod ako ng Ama para sa tao. At dalawang bagay ang kaniyang gawin. Dalawang bagay na kaniyang panghalili o pagiging kapalit. Bilang panghalili o kapalit sa ating paglabag. Yan ang una. Si Jesus ay pumarito, sumunod, isang ganap na pagsunod na pangpalit o panghalili. Una, bilang panghalili o kapalit ng ating paglabag. Tayo'y lumabag. Ang kasalanan, sabi ng Biblia, paglabag sa kautusan. 1 Juan 3:4. Sino mang nagkasala ay lumabag sa kautusan sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kaya pag sinasabi natin, ano bang kasalanan? Paglabag sa kautusan. Lumabag ka. Lumabag ang ating ama, si Adan at si Eva at ating ina. Ngayon, ang taong makasalanan ay lumabag. Ngayon, si Kristo'y pumarito upang ibigay ang kanyang sarili na tuparin ang ating linabag. Kaya ang kanyang gawain ay pagiging kapalit sa pagtupad, sa pagsunod ng ating linabag. Ang ating linabag ay kautusan, batas ng Diyos. Si Jesus ay pumarito upang itong batas na ating linabag sundin niya, tuparin niya. Kaya siya ay isang kapalit, panghalili na pagsunod sa ating linabag. Ayon sa Matthew 5:17, huwag ninyong isipin na naparito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. Ay si Kristo nung isinilang hanggang siya namatay, yun ay pagtupad sa buong kautusan.
Walang kahit ano na hindi niya tinupad. Kung ano ang mga utos doon na dapat tuparin ng tao, ngunit linabag. Di naman linabag lahat, pero sa linabag na kaunti, lahat ay nalabag. Wala tayong natupad. Upang matupad natin at tunay na matupad, may isang kapalit, may isang tutupad na talagang tuparin yan ang husto, si Kristo. Tinupad niya ang ating linabag, ang kautusan, batas ng Diyos. Linabag yan ang kasalanan. Siya na walang kasalanan, tutupad nito. At tinupad na niya. Roma 5:19, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng iisang tao ay naging makasalanan ang marami, kaya sa pamamagitan din ng pagsunod ng iisang tao ay magiging matuwid ang marami. So naging makasalanan ang lahat dahil sa isang tao. Ngayon naman sa pagtupad ng isang tao, maging ang lahat, ang marami sinabi ay magkaroon ng tinatawag na pagsunod. Balikin natin ang Roma 5:19. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ay naging makasalanan ng marami. Ngunit sa pamamagitan din naman ng pagsunod ng isa, maging matuwid ang marami. Tutuwid. Tayo'y lumabag at makasalanan. May isang kapalit natin. Sumunod, tumupad. At maging matuwid tayo nang sasampalataya tayo sa Kristo na ito, na ang kaniyang pagkamatuwid ay maging atin. Kaya maging matuwid tayo. Naging makasalanan tayo dahil sa isang Adan, maging matuwid tayo dahil sa isang Hesus, na sa Ebanghelyo sumunod. Kusang sumunod. Yan ang una niyang pagsunod. Ang una niyang panghaliling pagsunod. Ang pagsunod sa kautusan. Pangalawa, bilang kapalit o panghalili sa ating parusa sa paglabag sa kautusan. Ang kautusan, linabag natin. Yan ang ating kasalanan. Sa ating kasalanan, mayroon tayong parusa. Mayroong bunga. Mayroong idinudulot na masama. Nagwasak sa ating buhay. Kamatayan. Yan ang ating parusa. Si Jesus naman, pangalawa, sumunod, at ang pagsunod niya hindi lang doon sa kautusan, ngunit sumunod hanggang kamatayan. Ang ating parusa sa ating paglabag ay kinuha rin niya. Ang ating kamatayan niya. Ipinalit niya ang kanyang kamatayan sa ating kamatayan. His death for our death. Siya'y namatay para sa atin. Kanina, siya'y nabuhay para sa atin, sumunod sa kautusan. Ngayon naman, siya'y namatay para sa atin. Yan ang tinatawag na ganap na panghaliling pagsunod. Sinunod niya ang ating linabag, ang ating namang parusa ay kinuha niya sa pamamagitan ng kanyang parusa, ang kanyang kamatayan. Yan ang sinabi sa Pilipos 2:8. Basahin natin. Palibhasa ay natagpuan siya sa anyo na tulad ng isang tao at nagpakababa siya sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang kamatayan. Tingnan niya. Kahit ang kamatayan niya sa krus. Ganon ang Jesus. Sumunod sa kautusan, sumunod hanggang kamatayan. Si Jesus ay ganap na sumunod para sa atin. Panghaliling pagsunod. Ay sumunod siya sa Ama, pumarito upang ialay ang kanyang sarili. Ang ating linabag, kanyang tinupad. Ang ating parusa, kanyang kinuha. Ating paglabag, kanyang pagsunod. Ating parusa, kanyang parusa. Yan ang Kristo na sumunod para sa atin sa pang-apat na kahulugan ng Ebanghelyo at katangian. Pang-lima at katapusan sa araw na ito, the gospel is the message of truth about the redemptive
work of Jesus Christ, who gave His life as redemption and ransom for sinners. Tingnan nyo sa Tagalog, ang Ebanghelyo ay mensahe ng katotohanan tungkol sa pagtubos na gawain ni Jesus Kristo na nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos at bayad para sa mga makasalanan. So ito na naman, makatotohanang mensahe ang Ebanghelyo. Anong klaseng makatotohanang mensahe? Tungkol sa gawain ni Kristo na pangtubos. Ang ginawa ni Kristo na nabuhay at namatay, tinubos tayo. Pantubos yun at pangbayad sa ating kasalanan. Sinabi ng Biblia na naging alipin ang tao dahil sa kasalanan at sa kanyang makasalanang pamumuhay. Ang ating kasalanan, paglabag, pagmumuhay ng makasalanan, naging mga alipin din tayo ng dyablo at ng kasalanan. Sabi ng Roma 6:16, di ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo ipinapaubaya ang inyong sarili bilang mga alipin upang sumunod, kayo ay alipin niyang inyong sinusunod maging ng kasalanan tungo sa kamatayan. Sabi ni Pablo, kung ano ang sinusunod natin, yun na nag-aalipin sa atin. Sinunod natin ang kasalanan, kaya alipin tayo ng kasalanan at kamatayan. At ano ang naghahari sa kasalanan? Ang dyablo. Naging alipin tayo ng dyablo at kasalanan. Sa 20 naman, sa Roma 6, ito ang sinabi. Sapagkat kung noong kayo ay mga alipin pa ng kasalanan, malaya kayo sa katwiran. Kung alipin tayo ng kasalanan, hindi tayo alipin ng pagkamatuwid. Ay noong tayo nagpaalipin kay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo, pinalaya naman tayo sa pagiging alipin ng kasalanan. Ngunit sa pamamagitan ng makatotohanang Ebanghelyo, tunay nga na naging alipin ng tao ng kasalanan, tayo naman ay tinubos doon sa Ebanghelyo, tinubos ni Kristo ang bawat makasalanang ibinigay sa kanya ng Ama sa pamamagitan ng kanyang dugo at kamatayan. Ang Kristo na pumarito, na ang kanyang gawain ay pantubos, ay nagbayad, pantubos at bayad sa ating pagiging alipin. Ano ang bayad? Sabi ng Biblia, yung kamatayan na yun ay merong dugo. May dugo. Ang kamatayan ni Kristo ay pagbubuhos ng dugo. Kaya kasama yon. Hindi lang kamatayan na nangyari. May bubuhos ng dugo. At ang dugo na yon na bumuhos so namatay na tao na si Jesus ay pambayad. Isang pantubos para sa atin. Sabi ng 1 Pedro 1:18-19, tinubos tayo sa isang mahal na halaga, ang dugo ni Kristo Jesus na naging pantubos. Kolosas 1:14, na sa Kanya ay tayo'y may katubusan. Sa Kanya ay tayo'y may katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, maging ng kapatawaran ng ating kasalanan. Ang ating ang Kristo na naging pantubos sa ating mga kasalanan sa Ebanghelyo. Ang salitang tubos sa Biblia ay lotro. Sinasabing lotro sa Griego. Ibig sabihin, pagbili o pagbayad upang lumaya ang isang alipin. Sa isang bahay ng may mga alipin, maaaring bilhin mo, bayaran mo ang taong alipin upang siya'y lalaya sa pamagitan ng isang bayad, isang halaga. At dito si Kristo, ang halaga na tayo'y lalaya sa pagiging alipin ng kasalanan at kamatayan at ng dyablo, ang mahal na bayad ng dugo ng kanyang kamatayan. Yon ang tunay na kahulugan ng Ebanghelyo sa pangapat. Si Kristo ay ang ginawa ni Kristo ay pangtubos at bayad, redemption at ransom. Sa Lucas 4:18, ito ang sinabi, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin
dahil pinahiran niya ako upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga maralita. Isinugo niya ako upang pagalingin ang mga may bagbag na puso, upang ipangaral ang kaligtasan sa mga bihag at ang panunumbalik sa paningin ng mga bulag, at upang palayain ang mga nasasaktan. Palayain, ililigtas ang mga tinasabing bihag, at palayain ang mga nasasaktan. Makakakita ang mga bulag. Ito ang Jesus na pumarito, na naging manunubos, naging nagtubos at nagbayad ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Juan 8:32. At makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yan ang katotohanan ng ebanghelyo. Siyang magpapalaya. Tinubos tayo, at kung maniwala tayo sa ebanghelyong ito, natubos tayo, nabayaran ng ating kasalanan. Yan ang panglima na kahulugan ng ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay ang mensahe ng katotohanan tungkol sa pagtubos na gawain ni Jesus Kristo na nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos at bayad para sa ating mga kasalanan. Yan ang lima nating kahulugan, mga kapatid, at katangian ng ebanghelyo na siyang pundasyon ng ating panampalataya. Ating balikin ang mga ito. Ang ebanghelyo una ay ang buting balita at mensahe ng katotohanan tungkol sa tagapagligtas laban sa masamang balita ng kasalanan at sa nagwawasak nitong parusa. Pangalawa, ang ebanghelyo ay ang mensahe ng katotohanan tungkol sa mabiyaya, mapagmahal at mahabaging gawain ng Diyos para sa kaligtasan ng tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak na si Jesus Kristo bilang tagapagligtas sa kasalanan ng tao. Ay gawaing mabiyaya, mapagmahal at mahabagin ng Diyos, nagbigay ng anak para sa ating kasalanan. Pangatlo, ang ebanghelyo ay ang mensahe ng katotohanan tungkol sa persona ng ating Panginoong Hesus Kristo na kusang pumarito, sumunod alang-alang sa mga ibinigay sa kanya ng Ama upang ialay ang kanyang sarili. Ang Ama ay pumili at ibinigay niya sa anak, at ang anak ay pumarito upang ialay ang kanyang sarili. At pang-apat, ang ebanghelyo ay mensahe ng katotohanan tungkol sa ganap ng panghaliling pagsunod ni Jesus Kristo na kusang sumunod sa kautusan at sa kamatayan. Pagsunod sa pangatlo, pangapat, pagsunod ni Kristo, panghaliling pagsunod sa ating linabag at sa ating parusa. Pagsunod. Kaya ang sumunod ay nasunod ang ating mga linabag at sumunod pa hanggang kamatayan. Ang ating parusa ay kinuha sa pamamagitan ng kanyang parusa ng kamatayan. Panglima, ang mensahe ng ebanghelyo ay tungkol sa pagtubos na gawain ni Jesus Kristo na nagbigay ng kanyang sarili bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Yan, mga kapatid, ang pundasyon ng ating pananampalataya. Naway pinagpapala kayo. Naway nagbigay ito sa inyo ng lakas, ng loob, ng makapangyarihan at mabayayang ebanghelyong ito ay siyang dahilan na tayo nangaligtas. Ating ipinagkatiwala ang ating buong pagkatao, ang ating sarili, ang ating pananampalataya doon sa mabiyayang ebanghelyong ito, ang Kristo. Ating ibinigay, tayo sumunod sa ebanghelyong ito. At ang ebanghelyo ay naging makapangyarihan para sa atin upang tayo magkaroon ng kalayaan at kaligtasan. Sa sunod, ang ating pag-aralan ay ang apat pang mga dagdag na kahulugan at katangian nito. Naway mas mabisa, matibay ang ating kaalaman sa ebanghelyo, sapagkat doon sa dulo
ay ang tinatawag na ang dapat gawin sa Ebanghelyo. Kasi ang Ebanghelyo hindi lang mensahe, kundi isang mensahe na nagtatawag, tumatawag. Ito'y ituturo, ipaparinig, at isang tawag. Doon yan sa pangalawa nating mensahe sa sunod. Tayo manalangin. Purihin ka, Ama naming Diyos, sa inyong kapangyarihan, sa inyong Espiritu na nagtuturo sa amin sa makapangyarihan at mabiyayang Ebanghelyo. Turuan niyo kami na pahalagahan naming tunay ang Ebanghelyo ito. Sa puso ang kahulugan nito. At dalangin namin na turuan niyo ang bawat isa sa amin na ibahagi ito. Sapagkat kalooban niyo na ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng karanasan na matapos namin tinanggap ng marinig namin ito at maunawaan, ay kami naman ay magkaroon ng karanasan upang ibahagi ito. Turuan nyo kaming magbahagi nito at sa pamagitan ng inyong kapangyarihan ay gawin ninyong mamumunga kami na mga tao na kikilala sa inyo sa pamamagitan ng Ebanghelyo na ipinakilala niyo sa amin na ipapakilala namin sa iba. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid. Hanggang sa sunod nating mensahe sa sunod na linggo. Bye-bye.